Salamat po bilang tagapagpakilala. No? At una nga, no? Bago po akong magbahagi ng mabuting balita, nais ko po munang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay ang mangyari sapagkat patuloy niya akong pinagkakatiwalaan, no? Upang magbahagi ng kanyang banal na salita. No? Maraming salamat po sa iyong kabutihan, no? Kadakilaan na pinagkakalog mo po sa akin, lalong-lalo na po sa aking pamilya, lalong-lalo na po sa ating lahat. Ano? Kaya po, Ama, ang mataas na papuri, ang walang hanggang pasasalamat ay ibinabalik ko po sa inyo. Sa pangalan na yung buktong na anak na si Kristo Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So God is good. All the time. God is good. The will of the Father. Yes, I will. Yes, I will. The will of the Father. Set my spirit free. Yahweh Shaddai. Set my spirit. Malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos na buhay. Ang sabi nga, patuloy lang po tayong pumalakpak sapagkat ito lamang po naman ang ating maihahandog sa ating Panginoong Heso Kristo. No? Na tunay nga na wala naman po tayong kakayanan. Kasi ang lahat ng nasa sa atin ay galing sa Kanya. Amen po ba? Amen. No, ngayon po, buwan ng Kwaresma. Napakaganda ng ebanghelyo na ating pagsasaluhan ngayong oras na ito, no? Tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? No. Kaya nagalit ang ating Panginoon sa Kristo nang makita niya na ginagawang palengke ang tahanan ng kanyang ama. Kaya ipinagbawal niya sa mga nagtitinda na alisin ang mga hindi ka nais-nais, no? Hindi ka nais-nais sa tahanan ng ating amang Yahweh, no? Kaya sa galit ng ating Panginoong Jesucristo, kumuha siya ng hagupit at hinagupit niya ang mga paninda doon, no? Sapagkat ang sabi nga ng ating Panginoon, huwag niyong gawing palengke ang banal na tahanan ng aking ama. At sinabi nga, at sino ka para kami bawalin? No? Yun ang sabi sa kanya. Siyempre sa ating mga kapatid, ano, meron siyang kapangyarihan na bawalin ang mga manininda doon. Sapagkat siya ay anak ng Diyos. Di po ba? Siya ay anak ng Diyos. At ano naman ang may bibigay mong tanda? No? Para bang ang sinabi ng mga tao doon, parang ito isang paghamon sa ating Panginoon. Ano? Kasi hindi nila nalalaman kung sino ang kanilang sinasabihan. No? Ang lahat ng mga bagay ay ipinagkaloob na ng ating amang Yahweh sa kanyang bugtong na anak. No? At ang ating Panginoon hinahanapan ng tanda. Kaya sabi ng ating Panginoon, ito, gubain ninyo ang inyong tinayo. At ito ay gagawin ko sa loob ng 3 araw. No? Kaya sabi, sino ka? Yay 46 ng ginawa. Tapos gigibain mo lang at tatayo mo ito sa loob ng 3 araw. Amen. No? Kayang gawin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya ay nagsalita ng gano'n, no? Gigibain niya yung templo na yun, na ginawa ng 46 na araw. At yun ay itatayo niya sa 3 araw. Amen? Amen. Tayo mga kapatid, hindi po natin kayang gawin yun. Pero ang Diyos kayang-kaya. Kasi siya po ay makapangyarihan. Amen? Kaya sabi nga, ang mga salita na yun ay paghamon.
may paghamon. Kasi kumbaga sa ano, parang hinahamon ng mga taong kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya hinihinga ng tanda ang ating Panginoon. Di ba? Kaya sabi niya, subukan nyo. Gibain ninyo at itatayo ko yan sa loob ng 3 araw. Magagawa ba natin Panginoon yun? Ha? Malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga bagay ay kayang gawin ng ating Panginoon sa isang salita niya lamang. No? Sapagkat ang salita ng Diyos ay tunay na makapangyarihan. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Amen. No? Kaya nga sabi niya nga na kasi ang ibig sabihin ng kasulatan na yan, no? Ang templo ay katawan. No? Katawan. Katawan natin. Diba? Katawan natin. Kaya ang nais ng ating Panginoon, ang templong yan ay malinis at walang basura. Kaya yun ang ibig sabihin nito eh. Hinagupit ng ating Panginoon ang mga paninda doon sa banal na tahanan ng Ama. Sa kanyang templo, no? Sa templo ng Ama, no? Kaya hindi nila naunawaan. Bakit nga? Kaya ang templo ng Diyos ay nasa ating puso. Amen? Ito ang kanyang templo, kaya kailangan ito ay palaging malinis, walang basura. No? Sapagkat ito ay kanyang tahanan, pinapanahanan niya ang ating puso. Sapagkat ito ay ang kanyang templo. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos sa buwan, no? Kaya nga, no? Totoo. Totoo. Kaya kailangan walang basura sa ating puso. Walang namamalaging basura. Sapagkat ito nga ay kapangyarihan. Ito nga ay templo ng Diyos. No? Tayo bilang alagad ng ating Panginoon, kailangan ang templong ito ay laging malinis sapagkat ito ang tahanan niya. Dito siya nananahan sa ating mga puso. No? Kaya nga kung ang ating puso ay marumi, maraming basura, paano siya mananahan? No, di ba? Paano siya mananahan? Eh, puno-puno ng basura ang ating puso. Di ba? Di ba? Ikaw ba papanahanan ka na ang puso ng ating Panginoon kung marumi ang puso mo ng lili? Hindi. Tunay. Hindi nananahan ang ating ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu Santo sa ating puso kung ito ay marumi. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay malinis. So kailangan tayo bilang alagad ng ating Panginoon, malinis lagi ang ating mga puso. Kailangan ito ay ating kailangan nating laging lilinisin. Huwag tayong mag-iimbak ng basura. No? Kaya nga, ang ginagawa ng itong banal na kasulatan nito, itong ating ebanghelyo ngayon, ating pinagsasaluhan, ito ay tahanan eh. Ikaw ba, matutuwa ka ba kung ang tahanan mo ay marumi? Hindi ba? Hindi ka matutuwa kung ang bahay mo ay marumi. Hindi ba? Kung ang tahanan mo ay malinis, meron kang magandang pag-iisip, no? Lagi kang ang iyong kaisipan ay malinis, maganda, hindi marumi. Siyempre, pag marumi yung tahanan mo, magagalit ka eh. Hindi ba? Magagalit ka. Kasi napakarumi ng bahay mo. Pero, kung yan ay malinis, ay napakaganda mga kapatid. Hindi ba? Maalwan ang iyong tanawin. Maalwan ang iyong pag-iisip. Kasi, dahil malinis. Ganyan din po tayo mga kapatid. Yan din ang gusto ng ating Panginoon. Panatilihin natin ang ating puso
na malinis, sapagkat ito nga ay templo ng Diyos. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos na mahal. No, kaya nga, huwag natin na panatilihin ang maging madumi. No? Ang karumihan. Sapagkat kapag marumi, ay hindi rin tayo kagigiliwan ng ating Panginoon. Hindi ba? Pero kung malinis yan, lagi mo kasama ang ating Panginoon eh. Kasi siya ay nasa ating puso, nananahan. Di ba? Pag ang ating Panginoon ay nanahan sa iyong puso, ay napakaganda. Di ba? Lagi tayo nga nasa mabuting kalagayan. Di ba? Kasi kasama natin ang Diyos. Paano natin siya makakasama kung marumi nga ang kanyang templo? Eh, saan ba siya maninirahan? Eh, panay basura. Di ba? Makakapasok ba ang ating Panginoon kung panay basura ang puso mo, mga kapatid? Hindi. So, kailangan lagi mong lilinisin. Di ba? At lagi mong iisipin ang kanyang mabuting salita. Amen? No? Kasi kung laging nakatun ay yung isipan sa ating Panginoon, di ba sabi nga, humayo ka man kahit saan, pag ikaw ay mayroong pananalig, pananampalataya at pagtitiwala sa akin, anak, hindi kita pababayaan at itiwanan sa lahat ng oras. Amen. Lahat ng iyong gagawin ay ako ang mangunguna. Hindi ba? Kaya nga, di ba sa ating paggising o sa ating pagtulog, hindi ba tayo po'y nananalangin? Di ba? Humihingi tayo ng gabay at patnubay. Hindi ba? Humihingi tayo ng gabay at patnubay na nawa sa ating pagtulog. Hindi tayo malapitan ng masamang elemento. Hindi ba? Tayo, kung tayo ay humihingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon, tayo po ay gagabayan at pababantayan tayo ng kanyang mga anghel. Di ba? O, masaya ba yun? Maganda ba yun? O, sa ating paggising, dapat mananalangin din tayo sa ating Panginoon at magpapasalamat tayo. Bakit? Sapagkat tayo ay nagising. At ginigising na tayo eh, di ba? Pag ikaw, parang alarma yan eh, parang alarma. Pag ka natutulog sa umaga, kring, sabi ng orasan. Si ama na yun eh. Ginising ka na eh, no? Gising na anak ko, sasabihin niya mangyari. O, magpapasalamat na po tayo sapagkat buhay pa tayo eh. Ang paggising mo sa bawat umaga, ito ay malaking biyaya na nagbumula sa ating Panginoon. Amen ba? Kasi yung iba, wala na eh. Hindi na magigising. Patuloy na siyang mahihimbing. Diba? O. Pero kung ikaw ay mananalig at nanampalataya at nagtitiwala sa Diyos, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, pababantayan ka niya. Siya pa mismo ang gigising sa iyo sa umaga. Diba? Ganon din nga ako sa umaga. Parang ang ating Panginoon ay alarma para sa akin. No? Uy, kailangan gumising na ako. Kasi kailangan ko na magpasalamat sa ating Panginoon eh. Kasi ginising niya ako eh. Patuloy na dumidilat ang aking mga mata. No? Kaya ako nagpapasalamat. Lord, thank you Lord. No? At ginising mo ako. Siyempre, di ba? Pero kung hindi, basta tulog ka na lang. Abay, sino mananahan sa iyo? Sino maggagabay sa iyo? Wala. Diba? Wag. Kasi pag sabi, pag natulog ka, alisin mo yung problema. Alisin mo yung alalahanin sa buhay. No? Alisin mo yun. Kasi makakasagabal yun sa iyo, kapatid. Basta pag ko natulog, thank you po Lord. Bantayan mo po ako. At babantayan ka eh. Kasi ganyan si Ama, kabuti. No? Kasi, lagi kang nakaugnay sa Kanya eh. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Yung lagi kang nakaugnay sa Kanya. Amen?
Palagi mo siyang kinakausap. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Di ba? Sino bang kakausapin mo? Wala naman. Dito lagi tayo nakatuon ang ating kaisipan. Di ba? Lord, pagkagising mo, ano ba sasabihin mo? Thank you, Lord. No? Ginising mo na naman ako sa umagang ito. Napakalaking biyaya po yan pag ikaw ay nagising sa umaga, kapatid. No? Kaya iniisip ko sa umaga, ako, ginising na ako ni Amang Yahweh, kailangan magpasalamat na ako sa bagong buhay na ipinagkaloob niya sa akin. Amen? No? Kaya sabi nga ni Mami, bakit doon ka, dito ka? Hindi po, Mami, kasi iba yung sa ginagawa mo, sa ginagawa ko eh. No? Kasi minsan, binubuksan ko eh. Umaharap ako sa kanya. Diba, nakadupa ako sa kanya eh. Hinihingi ko yun eh. Hinihingi ko yung kagalingan ko. Diba? Hinihingi ko sa ating Panginoon ang kagalingan ko. Wala naman ako hihingan eh. Kanino ko hingi ng kagalingan? Eh, sa kanya lang yung manggagaling. Kaya hindi ako po pwede manalangin nung nandiyan si Mami. Baka magulat at ba't ako nagulat. Pero tinataas ko po yan. Nakaharap ako sa kanya. Oo. Humihingi ako ng awat habag sa ating Panginoon. Kasi hindi biro ito eh. Hindi biro. Kahapon nga, kaya po hindi ako nakarating dito. No? Sumakit po yung ganito ko. Halos bakit hindi ko, ano kaya ito? Siguro, sa pagsundot-sundot sa akin ng mga doktor. Abay, siguro masakit na, o tsaka kalalakad ko, no? Kaya sabi ko, malakas ang loob ko na ako na lang nagpupunta doon mag-isa. Kasi, ang pamasahe, malaki. Di ba? Hindi ako tatakot sa pagtawid ko. Lord, bahala ka na sa akin ha. Samahan mo po ako. Yung lagi sa kanya lagi ako humihiling eh. Humihingi ng gabay. Kasi nung nakaraan, pagbaba ko ng jeep, gumanon ako. Buti nahawakan ako. Nay, bakit? Wala ako, medyo nahilo lang ako ng konti. Hinawakan akong gano'n. Tinawid ako nila. Kasi, ang laki-laki na hakbangan kasi, gaganon ka ng malakas. Yan. Eh, siyempre, para kang na-off balance, di ba? Pero hindi, sabi ko, bahala ka na. Basta, pag sinabi kong bahala ka na sa akin, Lord, hindi niya ako pinababayaan. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos naman. Natunay, no? Kapag ang buhay mo, pinagkaloob mo sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Kasama natin ang Diyos eh. Bakit ka matatakot? Eh, ang buhay ay galing sa Kanya. Di ba? Kung ikaw ay kukunin na niya, oras mo na. Di ba? Pero may misyon ka pa rin, mga kapatid. Saan? Doon na. Tapos na ang misyon mo dito sa mundo. Kaya ikaw, magmi-misyon doon naman sa kanyang kaharian. Amen? Kung ano na ginagawa mo rito sa lupa, ay, kung halimbawa ikaw ay manganganta, yun ang gagawin mo rin sa langit, manganganta ka rin ng ating Panginoon. Kung ikaw ay tagasayaw ng ating Ama, pagdating mo doon, tagasayaw ka pa rin niya. Di ba? Palagi tayong magpupuri, walang hanggang pagpupuri ang ating ginagawa. No? Yun eh. Yun ay binigay sa inyo, sa atin ng ating Panginoon. No? Binigyan ka ng talento, gamitin mo. Di ba? Kumanta ka. Kakantar mo si Amang Yahweh sa kanyang kaharian. Amen? Yun, mga kapatid. No? Kaya, lahat po, kaya nga po tayo ay patuloy na tinuturuan ng ating Panginoon. Di ba? Na, kailangan malaman natin kung ano ang banal at hindi banal. No? Kasi nga, katulad nga nung ginawa nilang palengke ang tahanan ng ating Ama. Kaya nagalit ang kanyang buktong nanak. No? Hindi, wag niyong gawing palengke ang tahanan ng aking Ama. Sapagkat ang tahanan ng aking Ama ay sagrado at banal. Amen? Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon.
So God is good. All the time. The will of the Father. Yes, I will. Malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos na buhay, no? Kailangan po natin maunawaan yan, no? Kailangan maunawaan po natin yan, mga kapatid. No? Kayo nga, bakit ba kayo naririto? Nakikinig lang? Makikinig lang ang salita mo. Meron pa, kapatid, hindi na makikinig lang. No? Kasi, nagtitiwala ka sa ating Panginoon Diyos na buhay. Kasi kayo may kahilingan, may kapatid, di ba? Binibigay mo yung oras, panahon, at saka siyempre treasure, ang iyong bulsa. Di po ba? Kasi pag yan, yung triple key na yan ay nagawa mo, siya ang magbabalik sa'yo. No? Sobra-sobra pa. Amen? Kung gumastos ka ng 100, ang balik niyang 1,000. Amen? Naniniwala kayo doon? Kaya nga sabi nga pag binuksan ng ating Ama ang kanyang durungawan, ay ibubuhos na niya ang kanyang pagpapalang siksik, liglig at umaapang. Tandaan niyo yun. Siyempre, tayong natin nagtitiwala, no? Kasi, totoo, hindi napapako ang pangako ni Amang Yahweh. Ang tao, yun ang napapako. Di ba? Sasabihin niya, o sige, punta ka bukas. Tao yun eh. Papunta mo wala. Tao yun eh. Di ba? Pero ang ating Panginoon, kapag ka nangako, 100% hindi mapapako. Amen? So, yun lamang po. Salamat po at nakapagbahagi ako ng konting ebanghelyo sa araw na ito. At God bless us all. Amen. Maraming salamat, kapatid, sa iyong mga kapahayagan sa aral ng ating Panginoon. Na tayong lahat ay nasa panahon ng pag-aaral. Mga estudyante, Amang Yahweh, mga estudyanteng mga